DWIZ Digital Channel, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay January 7 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. At sa technical kasama natin ka Aaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita, sa balitang nasyonal, walang cabinet revamp pahayag ng Malacanang. Todo Balita. Amy Marcos sinupalpal sa Ponto versus BP Sara impeachment. Todo Balita. Bureau of Customs iniutos ang delivered balikbayan boxes i-release bago araw ng mga puso. Todo Balita. Chavit Singson ginatungan rally kontra BBM tagilid sa sedition. Todo Balita. Mayon itinaas sa alert level 3. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, Japan yanig ng magnitude 6.2. Todo Balita. Sa balitang lokal, LTO Agoo District nagsagawa ng pilot testing ng Matica laser engravers. Todo Balita. Joint inspection sa Mangaldan Public Market isinagawa. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Alex Iyala ginulat si Vekik swak sa ASB Classic second round. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Walang mangyayaring balasahan sa hanay ng mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Palace Press Office Secretary Attorney Claire Castro sa ulat na kumalat na mayroong mangyayaring cabinet revamp. Ayon kay Castro, wala pa siyang natatanggap na anumang balita tungkol dito, kaya posibleng meron lang nagpapakalat nito. Sa ngayon ay nagpapatuloy niya ang performance review sa mga opisyal ng ehekutibo at nasa diskresyon ni Pangulong Marcos kung ano ang makikita nito sa ginagawang pagtatrabaho ng kanyang mga gabinete. Base sa ulat, 8 miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos ang nasa balag ng alanganin dahil sa mga palpak na trabaho at hindi nakakatulong sa pagpapaangat sa kabuhayan ng bansa at sa kapakanan ng taong bayan. Kapos na humigit kumulang sa 1.650 trilyon ang kikitain ng gobyerno para mabuo ang 6.793 trilyon na pambansang budget ngayong 2026 kaya uutang sa mga financial institution. Ito ay nihayag ni Executive Secretary Ralph Recto matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pambansang budget para sa taong ito. Paliwanag ni Recto kapag naipasa ng Kongreso ang budget, hindi ibig sabihin ay buo nito pagsapit ng January 1. Kukolektahin pa niya ito mula sa mga buwis para makabuo ng pondo ang gobyerno at kung anong kakulangan ay uutangin ng gobyerno. Sa kabuuan, ani Recto ay maayos ang 2026 national budget at sinisiguro ng ehekutibo na mayroong conditional release ng pondo, pag-aaralang mabuti bago ipalabas ang pondo.
Target ng Bureau of Customs na bago sumapit ang Valentine's Day ay tuluyan ng maire-release ang mga balikbayan boxes ng mga OFW na hanggang sa ngayon ay hindi pa na-deliver sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng Bureau of Customs, sa ngayon ay nagsasagawa ng mga mano-manong inventaryo ng mga kahon ang mga tauhan ng Bureau of Customs matapos na hindi magbigay ng master list ang deconsolidator firms. Ipinaliwanag niya na kailangan pa nilang tukuyin ang mga may-ari at address ng bawat kahon bago isort ang mga ito batay sa kanilang destinasyon sa Metro Manila at mga lalawigan. Ayon kay Bendijo, upang mapabilisin ang proseso ng pagpapalabas ng balikbayan boxes, inatasan na ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ahensya na pag-aralan ang pagdaragdag ng mas maraming logistic partners. Wala nakalang pondo sa 2026 national budget para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Sinabi ito ng chairman ng Senate Committee on Finance upang ituwid ang paratang ni Senador Amy Marcos ng 2026 General Appropriations Act ay chinap-chap upang mapondohan ang panibagong impeachment case laban sa Vice Presidente. Kanya-kanyang tao, kanya-kanyang theory, no? So I cannot comment on her theories, git ni Gatchalian sa isang press conference nitong Martes. Noong Lunes, nag-post ng video Senator Marcos sa kanyang Facebook page at sinabi na ginigiling ang budget para pagulungin ang impeachment ni Inday. Asahan na ng publiko ang mas disiplinadong mga pulis dahil tututukan ng Philippine National Police ang disiplina at ethics sa lahat ng unit ng organisasyon ngayong 2026. Ito ang pangako ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. kasabay ng pagdiriwang ng PNP ng ika-32 Philippine National Police Ethics Day na ginanap sa Camp Crame nitong Lunes. Ang selebrasyon ay may temang integridad at disiplina, pundasyon ng mabilis, tapat at nararamdaman tungo sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Ayon pa kay Nartates, ang pagdiriwang ay nagsisilbing paalala sa mga tauhan na ang katapatan, paglilingkod at integridad ay hindi maaring isantabi sa gawaing pulis. Bilang bahagi ng pagdiriwang, ginawaran ng parangal na ang mga tauhan ng PNP na nagpakita ng pambihirang dedikasyon at katapatan at katapangan sa pagpapatupad ng batas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itinuturing ni Palace Press Officer Claire Castro na inciting to sedition ang panawagan ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na maglunsad ng protesta upang patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Castro, bilang isang abogado, mali na umano na ang pag-uudyok sa publiko na pagbagsakin ng Pangulo ay maaaring pumasok sa naturang kaso. Gayunman, sinabi ni Castro na Department of Justice pa rin ang magpapasya kung magsasagawa ito ng motu proprio na investigasyon sa issue. Hindi po ako magdidesisyon dito. Maaaring magdesisyon po rito ang DOJ dahil mayroon naman po silang authority to investigate motu proprio sa kanya. Samantala, tinabla rin ng palasyo ang hamon ni Singson na makipagdebate kina Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa mga flood control project ng gobyerno. Itinaas na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan. Sa ilalim ng Alert Level 3, nagpapakita ang bulkan ng magmatic eruption at tumataas ang posibilidad ng lava flows at mapanganib na pyroclastic density currents na maaring makaapekto sa itaas at gitnang dalisdis ng bulkan. Posible rin umanong magkaroon ng pagsabog sa loob ng ilang araw o linggo. Sa pagpasok pa lang ng Enero, nagtala ang bulkan ng 346 rockfall events at 4 na volcanic earthquakes na mas mataas sa 599 rockfall events sa buong buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre 2025 na tumagal ng 1 hanggang 5 minuto. Sa nakalipas na 24 na oras, nagkaroon ng 85 na rockfall events, mahinang banaag ng crater glow at pagluwa ng 702 na tonelada ng asupre at pamamaga ng bulkan.
Samantala, nasagip ang 61 Koreanong turista matapos masiraan ng makina ang sinasakyan nilang bangka sa karagatang sakop na Olango Island, Cebu noong linggo ng hapon, January 4. Ayon sa Coast Guard District Central Visayas, sakay ng MBCA Black Pearl ang mga turista ng pumalya ang makina at tangayin ng Agos patungong San Vicente, Olango. Nabutas din ang hulihan ng bangka matapos tumama sa mababaw na bahagi ng dagat. Natanggap ng Coast Guard Substation Olango ang ulat sa insidente ng alas 12:30 ng tanghali at 5 speedboat at isang motorized bangka ang ginamit upang mailikas sa mga turista patungong Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Walang naiulat na nasugatan sa insidente. Target naman ng Department of Education o DepEd na makapag-hire ng mas maraming guro at makapagpatayo ng mas maraming silid-aralan sa ilalim ng makasaysayang 2026 national budget. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang naturang national budget ay isang historic turning point para sa edukasyon ng bansa. Ito na anya ang pinakamalaking increase sa pondo na nakita niya sa buong panahon niya sa politika. Sa ilalim ng nasabing budget, palalawakin nila ang konstruksyon ng mga silid-aralan kung saan target nilang masimulan ang pagpapatayo ng 24,000 na silid-aralan upang matugunan ang matagal ng problema sa kakulangan nito. Aminado naman si Secretary Angara na hindi lahat ng silid-aralan ay matatapos sa loob ng isang taon dahil na rin sa schedule ng pagre-release ng pondo at maging ng construction timelines. Ilan anya sa mga ito ay maaring abutin ng 2 hanggang 3 taon bago matuluyang makumpleto. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang kanlurang bahagi ng Chokogo region sa Japan kahapon ng umaga. Ayon sa Japan Meteorological Agency, nangyari ang lindol bandang alas 10:18 ng umaga. Natunto ng episentro ng lindol sa silangang bahagi ng Shimane Prefecture sa lalim na 6 na kilometro at nagtala ng upper 5 na sa seismic intensity scale ng Japan. Sinundan nito ng magnitude 5.1 na aftershock at sunod-sunod pang mahihinang pagyanig. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Alinsunod naman sa Central Office Memorandum Number MVL-2025-095 na may petsang December 19, 2025. Ang Land Transportation Office sa pamamagitan ng Agoo District Office sa ilalim ng guidance ni LTO Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Soriben, sila ay nagsagawa ng pilot testing ng Matica Laser Engravers. Integrated ito sa LTO IT Enhanced Driver's License System kanilang isinagawa noong araw ng Lunes. Ang nasabing pilot testing ay kinakailangan dahil naman sa prevailing na operational conditions at layunin nito na i-evaluate ang performance, efficiency at operational readiness ng laser engraving equipment para naman sa licensing workflow ng LTO. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng LTO para naman palakasin ang kanilang sistema, ang system reliability at ma-improve ang delivery ng service sa mga transacting public. Sa bayan ng Mangaldan, inihain ng Composite Inspection Team ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan kay Acting Mayor Attorney Fernando Juan Cabrera at Municipal Administrator Attorney Teodoro Cerdan ang ilang rekomendasyon matapos ang isinagawang paglilibot sa iba't ibang bahagi ng pamilihang bayan kahapon, January 6. Nilahukan na nasabing inspeksyon ng iba't ibang sangay na lokal na pamahalaan ng Mangaldan, kabilang Office of the Market Supervisor, Municipal Engineering Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Health Office, katuwang si Sangguniang Bayan Committee Chairperson, ang Public Councilor Marlon Tibig at makinatawan ng Mangaldan PNP at BFP. Paghahanda ang nasabing ocular sa ikakasang clean-up drive na isasagawa sa January 8 bukas kung saan hinimok ni Acting Mayor Cabrera ang aktibong pakikisa at pakikibayanihan ng mga market vendors at stall owners sa sama-samang paglilinis sa pamilihan. Sa bayan ng Bulinaw, ang Bulinaw Food and Beverage Owners Association kasama ang Bulinaw Tourism Office ay nagsagawa ng Christmas Bazaar culminating program noong araw ng Linggo, January 4.
Pagkatapos nito ay sila ay nagbigay naman ng grant sa 10 daycare beneficiaries. Ang nasabing event ay suportado ni na Municipal Mayor Jesus Boying Celeste at dating Vice Mayor Richard Celeste na sa kasalukuyan ay consultant for tourism sa nasabing bayan. Ito ay pagpapakita ng patuloy na commitment at tulong ng lokal na pamahalaan sa community welfare, lalo na sa mga nagninegosyo na nasa food and beverage. Sa tala ng Ilocos CHD, 95 na kaso na ng non-communicable diseases ang naitala mula December 21, 2025 hanggang ngayong huling araw ng surveillance, January 5, 2026, kung saan karamihan sa may acute coronary syndrome, bronchial asthma at acute stroke ay edad 50 anyos pataas. Sa mga acute coronary syndrome, 31 ang kaso, mga edad 65 hanggang 69. Mga acute stroke, 50 kaso, edad 60 hanggang 64. Bronchial asthma, 14 na kaso, 55 hanggang 59 years old. Wala namang naiulat na nasawi sa kabuang bilang ng mga kaso. Kaugnay nito, kahit hindi na holiday, mahigpit pa rin ang paalala ng kagawaran sa tamang ehersisyo, pagkain at disiplina. Tumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Kinakailangan ni Alex Iyala na magbanat ng buto bago kubrahin ang pahirapang 4-6, 6-4 at 6-4 na panalo kontra kay Paris Olympic silver medalist Donna Vekic ng Croatia para makapasok sa second round ng ASB Classic kahapon sa New Zealand. Makakaharap ni Iyala sa second round si Petra Marcinko ng Croatia na nanaig naman laban kay Maria Camila Osorio ng Colombia. Pukpukan ang laban sa umpisa pa lamang ng first set kung saan naitarak na agad ni Iyala ang 3-0 kalamangan gamit ang matatalim na services at solidong atake. Samantala muling kinilala ang husay at galing ni Manny Pacquiao matapos itong gawaran ng Global Outstanding Sporting Career Award sa World Sports Summit na ginanap sa Dubai, United Arab Emirates. Binigyan ng parangal si Pacquiao dahil sa kanyang maningning na boxing career sa loob ng mahigit 2 dekada. Kinilala si Pacquiao sa 13th Muhammad Rashid Al Maktoum Global Sports Award Ceremony na pinamunuan ni UAE National Olympic Committee President at Second Deputy Ruler of Dubai, Sheikh Hamad bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sumanyo kabuuan na ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras, alas 5:25 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita.
Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:27 na po ng umaga. At sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdesia daw. Ayan, good news sa mga, good news ba? Oh, yun yung inaantabayanan nila na ito yung sa San Carlos City. Yung inaantabayanan nilang mahuli itong si Joshua Layacan. Oo. Matagal ko naririnig tong pangalan na to. Actually, nung last year pa to na nakikita ko na ang daming nagko-complain. Ito pa rin yung yung Investment scam. Investment scam. Noon kilala bilang pyramid scam. Mag-i-invest ka ng cash at ang pangako ay mag-earn siya ng malaki yung 10% monthly. Monthly, napakalaki po noon. So imagine niyo yung dami na mahihikayat ng mga investors. Sino ba naman ang hindi di ba? Hindi masisilaw. Yung pera mo mag-earn ng 10%. Eh yung sa bangko hindi pa nag-earn. Wala talaga sa bangko. Yata yung wala pang 2%. Yung kikitain. So kumbaga lang yun. Safekeeping lang. Pero ito yung ganitong safekeep nila, ginagamit nila sa negosyo. pero ikaw hindi mo magagamit. Safekeeping lang, nakatago. Hindi ka na kikinabang doon sa paggamit nila, doon sa pera mo. Pero ito kasi, yun nga, na maano ka talaga, mainganyo ka talaga kasi nga gusto mo rin kumita kahit paano yung pera mo. Kaya lang, yun, lagi po natin sinasabi yung too good to be true. Kapag ka parang imposible naman yan, medyo na kayo. Medyo tawag nito? May maninap kila, parang gano'n. Parang magmaraming isip. Oo, maninap kila, magtaka na kayo. Kaya lang kasi, sa mga ganito kasi, kuminsan yung mga mismo si scammer, ang dating, ibang dating, may dating. Tsaka magaling talaga silang magsalita. Magaling sila sa marketing. Tapos, siyempre, yung mga nainganyo nilang una, mga hindi naman basta-bastang mga tao. Oo. So, si ganito nga, kumuha, ganyan, magbabanggit sila ng mga, ng mga taong mga big time din naman. No? Kung yun, nagtiwala, parang, sino ka parang hindi magtiwala? Parang ganon. O di naman kaya, Mare, mag-invest ka dito. Nag-invest ako nung nakatanggap na ako. Meron akong sa 2-3 buwan nakakatanggap. Siyempre kung nakwentuhan ka, ay mag-invest ka rin. Tunay ito, hindi siya scam. Naka-receive na ako. Tapos maririnig din sa iba, nakatanggap na kami ng income for itong buwan na to. Ang nakakalungkot lang, ang daming ang nagbabaka sakali na kahit papaano kumita yung kanilang pera. Meron yung mga retirees, meron yung mga negosyante talaga, meron yung hard-earned yung kanilang pera. Meron naman yung iba, utangin nila para invest. Tapos yung iba yung mga, sabi mo nga, retirees, yung kanilang mga kinita o yung kanilang retirement pay, ini-invest nila para naman kahit paano kumita. Pero yun nga, ang bagsak nga ay na-scam pala sila. Pero, yun nga, finally, nahuli siya, pero matagal na siyang pinapakiusapan sa San Carlos City, even ng lokal na pamahalaan, na harapin niya yung kanyang mga investors at kung ano yung mga pangako niya ay tuparin niya. Dahil nga, lahat yan, meron yung sa kagustuhang kumita ng malaki, meron yung mga nabasa natin sa Facebook, sila ay isinanla ang mga kagamitan, mga ari-arian. Hanggang panawagan ng local government unit sa pamumuno ni Mayor Ayoy Risuello na harapin niya ang kanyang mga investors, harapin niya yung invitation ng Sangguniang Panlungsod sa questionnaire. Parang nakita. So taga San Carlos siya talaga? Yung address na nakalagay doon sa report kahapon, San Juan San Carlos City. So parang 2 beses din siyang humarap finally sa Sangguniang Panlungsod sa kanilang session at meron nga siyang pangako na by December babayaran na niya yung mga investors niya pero wala pa rin hanggang may nagsampa ng kaso. At meron pa nga yung mga pakiusap na pwede bang applyan siya ng hold departure order. Nung isang araw o yung kahapon may napanood akong Facebook ng ikilalang vlogger na kinaklaro niya yung kanyang pangalan dahil idinadawit nga na siguro na
Nakaladkad. Na-feature niya Mm-mm. doon sa kanyang vlog. Eh, pag ganyan naman, hindi naman malalaman, scammer pala to eh. Mm-mm. Nakakaladkad din yung pangalan ni Mayor Ayoy Resuello dahil may mga events na umattend itong tao na to. At syempre, kahit sino naman, picture kad Mayor. Diba? Oo, parang yung mga issue ngayon sa gobyerno kapag hindi ba yung mga sangkot katulad si Alice Gu, 'di ba? Mm-mm. Lahat ng mga Ka-picture. kapicture niya. Target sila. Target sila. Pero ito nga po yung pagkakaaresto dito kay Joshua Rosario Layacan, batang-bata pa, 29 years old, binata, college graduate, isang negosyante at residente ng Barangay San Juan, San Carlos City. Naaresto siya ng operating unit ng Malasiki Police Station. So ito nga po, naaresto siya sa bisa ng warrant of arrest for violation of Syndicated Estafa Article 315 ng RPC sa ilalim ng napakaraming kaso, criminal case number 14169, 14170, 14171, 14172, dated January 6 with no bail recommended. O yan, walang bail. Ayan, walang bail. Hindi po siya makakalabas. Hindi siya makakalabas. So, nasa custody na siya ng Malasiki Police Station for proper documentation. Yung mga yung mga na biktima niya, na kailangan din magsampa rin sila ng kaso para whatever, kung may makukuha pa sa kanya, ganun eh. Mm-mm. Kung may makukuha pa sa kanya, may sama sila. May sama sila na may babayad pa kaya to? Yun nga yung malaking question. Pati balahibo nito, Oo. na? Actually, meron ako nakita dito na resolution, Joint Executive and Legislative Resolution number 25A-02 ng Sangguniang Panlungsod. Executive, Office of the Mayor, at saka Legislative Sanggunian. Ito ay Joint Executive resolution strongly condemning the deliberate and malicious refusal of Joshua Rosario Layacan to return the JRL Quarta Trading Company investors' money. So pangalan ng company niya ay JRL Quarta Trading Company. Pangalan na lang, di ba? Kwarta. And strongly recommending to the Securities and Exchange Commission, the National Bureau of Investigation, NBI, the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, the Department of Justice, and the Bureau of Internal Revenue to conduct the necessary investigation and or file the applicable cases against Joshua Rosario Layacan. May mga nabasa tayong may mga promises siya, na-withdraw niya yung kasi in-invest niya sa cryptocurrency, etc., etc. Pero yun nga, ang daming apektado na hindi naman bago yung ganito. Rose Balahadja, that was more than 10 years ago, 15 years ago. Pangasinan din nahuli sa Mangaldan, di ba? Pero ang dami niyang nadaling retirees ng PNP na meron yung iba na talagang yung natanggap nila, invest nila. Pero ito, ang karamihan ng mga mga teachers naman. Teachers, meron mga empleyado, at saka iba't iba. Pero pag ganyan kasi marami ang mga teachers, lalo na yung mga retirees na invest nila yung kanilang pera. So kung yung tanong na mababawi kaya nila yung kanilang mga investments, yun yung malaking question mark. Kasi yung si Rose Balahadja nun, di naman niya naibalik yung mga di ba? Yung mga pera na tinanggap niya. Basta yung paalala lang po pag ganyan, sa dami na biktima niya, mga 10,000 katao na. Grabe. Ganun karami. Ganun siya kabilis, ganun siya kagaling na Marami raw sa kanila mga teachers sa San Carlos City. Yun, Diyos ko dahil. Ito mga teacher naman na to, talagang yung pera naman nila, pinaghirapan naman talaga nila itong perang ininvest nila. So taga siya, Barangay San Juan, San Carlos City. Opened and operated a crypto. Pag crypto talaga, di ba? The cryptocurrency company known as the JRL Quarta Trading Company, located at JT Building, Ross Boulevard, San Carlos City. Maalala nyo, 2024-2023, sumikat talaga yung cryptocurrency. At meron pa yung talagang meron naman yung mga kumita. Pero ang dami yung nag-invest, ang dami yung hindi lang sa pera kundi sa gamit. Gumawa sila ng opisina nila, bumili ng maraming computers. May kukonvince sa akin na ganyan.
Sabi niya legit, sabi niya kasi siya nga kumikita. Kaya lang, buti na lang kamo, gagamit ka ng technology. Kung mahina-hina ka sa technology, ayun, tatama rin ka. Siyempre, hindi mo alam yung gagawin mo kasi sila matmaya, nag-update sila. So, yun, kumita na raw sila. O yun, pero lately, wala na akong naririnig Ano eh, sa kanila. yung cryptocurrency, yun nga, at height nito was 2023. Kasi super kasikatan nito na maraming nag-i-invest. Meron na yung mga kumita. Swerte nung mga kumita na. Kahit papaano during that time. Tapos, walang ibang bukang bibig, may investment ako sa cryptocurrency. Tapos, meron tayong mga napunood. Ang social media, ang Facebook, ayan, meron yung marami kasi yung mga ipopost na legitimate na mga balita po dyan. Meron yung isa sa US ay mabaliw-baliw yung isang lalaki dahil bilyon na yung kanyang earnings sa cryptocurrency. Yung memory or whatever ng kanyang computer, parang naitapon, nawala. Kailangan yung code. Wala na. Kung bilyon-bilyon man yung kita na niya, yung andon sa naipon na yon, wala na. Ganun lang kabilis. At saka yung cryptocurrency, yun nga, kung hindi mo naintindihan yung technology, at kung paano wala kang nakikitang nag-ooperate nito na physical na sila yung tumatanggap ng investments mo Pero meron yung mga mga makikipagkaibigan sa Facebook, 'di ba? Tapos nag-o-offer niya nitong cryptocurrency. Sabi buti na lang talagang bokya ako sa technology. Ang cryptocurrency ay isang digital currency which is an alternative form of payment created using encryption algorithm. O, di ba? Mga terminology lang, hindi mo na maintindihan. So, the use of encryption technologies means that cryptocurrencies function both as currency and as a virtual accounting system. Yun. Medyo talagang mahirap intindihin. Kaya buti na lang ayaw kong intindihin. Ayan. May pang-invest pero hindi naintindihan. Meron nakalagay na kasi iba talaga parang may legit naman yata How much is $1 in cryptocurrency today? Pag i-convert mo raw yun, $1 is equivalent to 0.0001081 BTC. O diba? Ano yung BTC? Sige na nga. Yung cryptocurrency na yan. Nakalagay pa rin dito sa joint resolution ng executive at legislative ng San Carlos City na noong October 6, ang sangguniang panlungsod sa kanilang regular session, dumalo itong si JRL at saka ang kanyang official pronouncement dun sa sangguniang panlungsod regular session, investors' money are intact and he will return their investment capital. And on the same date, sa executive session kasama ang members ng sangguniang panlungsod, nag-preside dyan si Mayor Julia Resuello. Sinabi ng abogado nitong si JRL na si abogado niyang si Attorney Estrada, pinangako ng JRL, pinangako ng suspect na ibabalik niya yung investment capital ng mga investors by December 4. Wala na. Paano? Siyempre, pangako. Pangako sa'yo. Pero ayan na, yun nga, kahit nga makulong kumisan, hindi mo na rin mabawi, pero at least nakulong. Yun na lang. Yun na lang yung nila, pamarmaran to. So, marami pa yan lalabas na yan na So, napakagaling niya. Ang pangalan po niya, Joshua Rosario Layacan. Nahuli na po siya sa bisa ng warrant of arrest. Yan. At wala siyang hindi siya makakalabas. At kayo walang po, bail bond recommended. kung may pera po kayo, huwag kayong mag-invest sa kung saan-saan. Lalo na yung too good to be true na napakalaki yung interest. Buti pa yung maniniwala ka na malaki yung interest pag ikaw ay umutang sa 5-6. Pero yung mag-i-invest ka, tapos sasabihin malaki yung kikitain mo sa interest. Yung utang ka sigurado yun na may interest. Oo, saka malaki. Okay. So sa iba pa rin po natin mga balita bilang daw ng mga sangkot sa road crash mula December 21 to 25 hanggang alas 5 ng January 5, 87 total cases na. Ayan. 0 dagdag na pero wala namang most commonly affected age 30 to 35 years old
at saka mga kalalakihan. Ang datos ay mula sa provincial, DOH offices, provincial health offices, government and private hospital, DOH hospitals, health emergency alert, and alert reporting system, report on online national electronic injury surveillance system. Ayan, sa road crash, yung mga aksidente sa aksidente. sa kalsada. Samantala mga kaibigan ay nananatiling nasa heightened alert pa rin ang alert level ng PNP, kasama na syempre ang Pangasinan Police Provincial Office dahil ayon kay Provincial Director Merculio, wala pang ibinababa ang alert level status, wala pang binababa ang Police Regional Office 1 na manggagaling naman sa Camp Crame. Until such time na i-announce nila at magkaroon ng memo na yung alert level ay binababa na, back to normal, ay yan, mananatiling naka-heightened alert pa rin. Dahil meron pa rin yung simoy ng holiday season. Sa Metro Manila, sa lungsod ng Maynila, meron yung di ba, yung translasyon. Translasyon sa 9. So, yun, maraming pulis ang kanilang dadalhin din doon to keep yung peace and order. Dahil libo-libo yung uma-attend po doon. At meron, pag ganyang napakaraming tao, marami ring mga criminal minds na magte-take advantage sa ganong sitwasyon. Okay, oras na po natin. 5:45 na po ng umaga. Paalala muna mula sa ating himpilan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Liway Manantan At Susan Yaraw. sa Todo Balita.
Okay, meron na lamang po tayong 13 minuto bago mag alas 6 ng umaga. Yan, sa iba pa rin po natin mga balita, ano na naman, fiesta na naman sa Alaminos City, 100 Islands, isa sa mga activities ng 100 Islands Festival. 100 Islands Festival, yung pagpili po ng Miss 100 Islands. So last year, ang 100 Islands ay province-wide. So, Regional na last year. Region-wide na pala siya. Ngayon, North Central Luzon. Oh, mas malawak na. Mas malawak na. Kasi nga, pag sinabi mo naman 100 Islands, hindi lang naman siya Alaminos City, hindi lang naman siya Pangasinan, kilala sa buong Pilipinas. At saka national park siya, national. Yes, correct. So, magkakaroon ng screening. So, dalawa lang ang screening areas. Sa isa sa Baguio, gaganapin ito 2 araw, 17 and 18. Lahat ng mga taga-norte o gustong sumali, gustong makilahok dyan sa Baguio City ang screening, at ang susunod ay sa Alaminos City na yung mga taga-Pampanga, yung mga malapit na sa lugar. O kung saan nila gustong kung saan sila komportableng magpa-screen. So, 2 beses lang mag-i-screen, tig 2 araw. At yun nga, sa Friday and Saturday and Sunday yung para sa mga taga North Central mga taga Northern Luzon. So saan ang venue? Nakalimutan ko. Bukas sasabihin. Pero yung 17-18 parang convention center parang 17-18 sa Baguio. Oo. 17-18 ba sinabi ko? Hindi 17-18. Hindi ba siya itong Friday na to na? So yung 10-11 saan? Sa Baguio City nga. Okay. So hindi yung 17-18 sa Alaminos City. Iyan. Antabayanan po ninyo. Sigurado siyempre mas marami yan. Lalo na kung sasama na yung mga taga Pampanga, Tarlac. Alam mo naman natin ng mga ang daming magagandang mga dilag. So mga magkano na ang cash prize? Wala pa ring tiyak, pero siyempre mas malaki ito. Kung mas malawak na siya, talagang pinaghahandaan din ito ng siyudad ng Alaminos. Ayan, go na po. So kung last year ang 100 Islands, search for Miss 100 Islands ay Region 1 wide na. Ngayon kung North Northern and Central, Luzon. so ibig sabihin na yan, Region 1, 2, 3. NCAR, Cordillera, 4 na rin parang yun. gano'n, oo. Kasi 1, saan ba yung 2? 2 dito sa Isabela, Quirino, Cantura, Nueva Ecija, at Paticar. Cordillera, At saka yung Benguet, Mountain Province. Region 3 ang Region Pampanga. 3 Pampanga. Central Luzon. So, 4 na rehiyon. Palawak ng palawak yung pwedeng sumali sa Miss 100 Islands. Lalawak pa yan. Ang isla ay ilan ba yung bilang? 100 yun. More. Yung actual niya ay 100 ilan. 120. Depende raw. Pag kinanong, ilan lahat ang isla doon sa high tide, low tide. Parang gano'n di ba? Pero maganda po yan. At least, mas marami po yung mabibigyan ng pagkakataon na sumali sa isang prestigious na beauty pageant. Oo. At alam naman natin, kasama na dyan yung free scholarship. Yung scholarship. Kapag ito naman kapag kasi scholarship program naman, kahit saang school na gusto mo, yun. At full scholars ang binibigay ng Alaminos City para sa Miss 100 Islands. At sila yung ang trabaho niya parang ambassadress na siya ng 100 Islands. Ayan. So maaga po yung search dahil nga mas maluwang na yung coverage. Mas maaga yung pagtanggap nila ng application para sa mga gustong sumali. Anong minimum height? 5'4". 5'4". Oo, kasi para matagal na 5'4" na yung minimum height na inaano nila. Kaya tayo pag-asa. Bukod sa talagang wala over lahat kundi ka over under. Over pati weight over. Pero sa Friday, alam naman po natin very significant din po yan, January 9 sa lalawigan ng Pangasinan. Yan po yung anniversary ng Lingayen Golf Landings. So, naantabayanan pa po natin kung ano yung ganap
Siyempre, magkakaroon dyan ng wreath laying, pagbibigay pugay sa mga buhay pa na mga World War II veterans. Ilan na lang po sila, mga Pangasinense na World War II veterans. So, ilan na lang po yan. So, antabayanan po natin ang kung ano-ano ang iba pang bahagi ng programa sa January 9 sa Lingayen Gulf Landings na commemoration po yan ng kagitingan ng ating mga kababayang mga Pangasinense na sumali at lumaban para naman sa independence. Tumulong para sa makamit ang independence ng at least yung bahaging ito ng Northern Luzon. Yan po ay every January 9. Pero may pasok po niyan. Huwag na po kayong umasang walang pasok. May pasok po yan. Nung last year, ilan ba yung buhay pa? Meron yung mga buhay pa pero hindi na kayang bumiyahe nung nakaraang taon. Meron yung ilan na hindi na nakadalo sa aktibidad. So nung nakaraang taon, January 9, ito po yung pang-88 na anibersaryo. 80th Lingayen Gulf Landings. Kasabay po noon, back-to-back with 18th Pangasinan Veterans Day. Ginaganap po yan sa Capitol Beach Park. Yung Pangasinan Veterans Day celebration, yan po ay nabuo sa pamamagitan naman po ng Sangguniang Panlalawigan. So ang the usual na activity pag ganyan po, Lingayen Gulf Landings commemoration, nagkakaroon ng wreath laying ceremony, tapos merong commemorative program, at syempre yung photo session. Malalaman natin sa Friday kung ilan pa ang surviving o buhay pa na mga World War II veterans dito na mga Pangasinense. Yung iba ang uma-attend yung asawa o kaya yung anak, pero buhay pa yung yung surviving pa yung veterano o kaya yung kanilang asawa ay buhay pa. 6 na minuto na lang bago mag 6:00 ng umaga. Ilan munang pagbati sa ating mga suki. Good morning kay Oscar Dolormente, kay Sir Napoleon ko, good morning. Kay Dan Ramos, Rafael Acosta Mangalyag Jr., kay Jaime Rodriguez, Gracielda Matro, hello, at syempre kay Nanay Dading at Chicora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. Kay Juvilin Mejia, Glory Sanchez Maramba, Artagnan de la Cruz, Nansoy Macam, Nestor Dump, Estrella Carmelo, good morning. Ganon din kay Lorna Bato, Sir Jujil Cruz Beltran, good morning. Kumusta po ang first 2 days ng pasukan? At kumusta ang naging bakasyon, family vacation ninyo? Sir Roberto Nimer, magandang umaga rin po sa inyo, at kay Mama Taen Tropa, magandang umaga, at syempre kay DC Vian Venice Chua, at sa mga kasamahan natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, at saka sa District 379 at kay District Chairman Mary Jane Mejia. Pagbati rin sa mga kasamahan natin sa Girl Scouts of the Philippines, Dagupan Council. Paalala muli natin yung mga mahilig na mag-invest o kaya natutokso na mag-invest sa mga too good to be true, nakikita ng napakalaki yung pera nyo, yung investment nyo sa loob ng sa loob ng isang buwan. That's too good to be true. Napakarami na pong mga incidents na nangyari mula pa noon, since time immemorial, ganun Sa alaala ko sa trabaho ko sa media, yun nga, ang pinakamalaki po nyon ay yung Rose Balahadja. I-search nyo po yung pangalan na yun, Rose Balahadja. Napakarami pong nag-invest ng napakalaki. Napakaraming, nahuli din siya pagkatapos ng ilang taon, pero as to do, yung question nga, naibalik ba yung mga investments na tinanggap niya? Yun ang malaking question mark. Most likely, hindi. Advisory naman mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative, notice to member consumer owners. Ang sabi po dito ng CENPELCO, please be informed that Malimgas Manpower Services Company, the former contractor, dating contractor,
ng Senpelco para sa meter reading and billing services is no longer connected, affiliated, or authorized to transact on behalf of Senpelco effective January 1, 2026. Any transactions, representations, or activities conducted by the said company and its employees after this date, after January 1, shall no longer be recognized by Senpelco. Anong petsa na ngayon? Ngayon ay January 7 na. Dagdag pa ng Senpelco, lahat ng member consumer owners are hereby advised to coordinate only with officially designated Senpelco personnel and offices for any concerns, inquiries, or transactions. Ulitin ko po, yung dati na umiikot sa inyong mga kabahayan para basahin ang inyong metro at magbigay ng billing, sabay na kasi yun digital na, ay hindi na po connected itong Malimgas Manpower Services Company, hindi na sila connected sa Central Pangasinan Electric Cooperative. At dahil January 7 ngayon, meron pa ring schedule ng power interruption mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, alas 4 lang. 8 a.m. to 4 p.m. ang affected area dyan sa San Carlos City ay bahagi lang po ng Balites Sitio, Sawat. Yun lang ang affected. Ang purpose ay primary replacement of primary line. At yung isang schedule naman, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, ang affected lang ay Barangay Isla sa San Carlos City. Ganon din po, replacement of primary line. And bukas, January 8, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ang affected area ay sa bahagi ng San Carlos City, Tubag, Agdao, Sitio, Riverside. At saka yung isa, yun lang for January 8. Meron pa nakaschedule ng January 9, bukas na natin banggitin po yun. Wala na po tayong oras mga kaibigan. Muli tayong magkakasama-sama bukas sa Todo Balita sa DWIC Dagupan. Ang tabayanan ng susunod na programa, ito po ay naka-hook up naman sa DWIC 882 sa Manila. Sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan Yadaw. Madam Rose Ke, good morning. At saka Kuya Benji Tan, magandang umaga. Sa ngalan ng aking partner na si Kaaron Susan Yadaw at sa technical si Kaaron Richard Olanday. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.